me again, your teacher Mirai. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa wastong paggamit ng gitling at kudlit. Paano nga ba gamitin ang gitling? Una, ginagamit ang gitling kapag umuulit ang salitang ugat o ang mahigit sa isang pantig na salitang ugat. Halimbawa, saan-saan, iba-iba, oras-oras at araw-araw. Pangalawa, sa pagdikta ng panlaping nagtatapos sa katinig at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, tag-ulan, mag-anak, mag-aaral at pag-asa. Ngayon, paano naman gamitin ang kudlit? Ginagamit ang kudlit kapag may kinakaltas na titik sa isang salita. Halimbawa, iba't iba o iba at iba. 41 o 41. Ngayon, mahalaga na malaman natin ang wastong paggamit ng gitling at kudlit upang maging malinaw, maayos at tama ang ating komunikasyon. That's all for today, kids. Maraming salamat. Naway mayroon kayong natutunan.